So yan, tapos na natin i-configure ang ating wireless access point. So ang gagawin na natin, ipa-power on na natin yung router natin at yung access point natin ng sabay. So dapat sabay na silang naka-open. So this time, pwede na natin silang pagsabayang i-open kasi napalitan na natin yung IP address nila. Yung sa router is 12.01 and then ang sa wireless access point ito 12.00.2 na. So hindi na sila magkakaroon ng conflict IP address kasi nga napalitan na natin sila ng magkaibang IP address. So yun na, inon ko na yung yung access point natin, ang router natin at access point natin ng sabay na. Okay, isa-isahin ko. So yung unahin natin is router ang i-open ko. So 12.0.0.1 no. So open natin. Ito na yung Archer A5. Ito yung wireless router natin. So mag-add ulit ako ng isa pang tab. So para ma-open naman yung access point natin 12.0.0.2. Yan. So ito na din. Sabay na, ito yung Archer C24, yung isa natin is Archer A5. So sabay na nating na-open yung access point at yung router. So ito po yung pinakadapat. Dapat sabay natin silang na-open. So ibig sabihin, successful yung natin, yung configuration natin. 1, 2, 3, 4, 5. Check natin. Yan. Then, login. Then, ito pang isa. Lalagin ulit natin. I-login din natin. Mac 1, 2, 3, 4, 5. Then, ito na. So, na-open na natin sila ng sabay na. So, ito, may mga features pa na pwede natin i-connect sa online. Pwede po yan. So, ito na yung ating wireless router. So, kinonect ko na din po yung sa internet niya. So, pag magko-connect tayo ng internet cable, i-connect natin yung internet cable natin, yung source sa one ng router natin. Kasi yung internet papasok ng router at magta-transfer po yan o mag-share siya ng internet sa access point na ginawa natin. And then yung access point natin, magbubuga naman siya ng signal. So parehas sila may internet connection. Now, try natin. So ito kinonect ko na at meron na ding internet. So ito yung may sa may baba, sa may taskbar. So parang may computer na po diyan sa may baba. Ibig sabihin, connected na tayo sa internet connection. So tatry nating speed test. So madami tayong pwedeng pang test ng internet, pwedeng pass.com. Pwede natin yang gamitin. Pwede naman speedtest.net. Speedtest.net. So pwede po 'yan. So anything na pwede mong ma-test ang internet connection. Yan. So anything, kahit anong site pwede mong i-open. So pwede naman facebook.com. Para ma-test natin kung may pumapasok na internet connection. So, ito natin, test na natin gamit ang speedtest.net. Sa pass.com, nakakuha tayo ng 91 Mbps per second. So, sa pass.com, so parang wala. Ayan, medyo mabagal lang, matagal. Ayan, so, nakakuha tayo ng nasa 80 plus. So sa ating naman Facebook, so nakapag-online na ang ating Facebook. Yan. So ibig sabihin may internet na ang ating computer. Yan. So ito na, connected na tayo. Next naman natin is i-test natin yung wireless signal natin. Kung yung kinreate nating signal is may internet. Kukuha lamang kayo ng ibang laptop. Kuha kayo ng ibang laptop para matest natin yung internet connection na ginawa natin, yung signal kung gumagana ba, kung nagta-transfer ba ang internet. So dito sa atin connected pa yung test natin.
So dito sa atin is naka wifi na ako. Ano po, dinisconnect ko na yung ano, kinonikan ko na lang siya ng dongle ng wifi. Pero yung pwede nyo i-test is ibang laptop. Ano po, so hanapin natin yung MAC router. So MAC router, dito tayo sa 5G, connect natin, and then password MAC at 12345. Check natin yung password, tama, and then next, and then connected. And then after na mag-connect na, test naman natin. So pass.com kung may internet connection. So meron nga, may pumapasok na internet connection. Ano po, so connect din ulit natin si MAC AP. Nandito tayo naman sa MAC AP. So MAC at 12345. So check natin ang password kung tama. So tama ang password, connect naman natin, and then dapat maging connected na tayo. Ano po, so connected na tayo, si MAC AP at si MAC 5G. Ano po, refresh natin. Ayan, so connected na po. Ano po, so next na gagawin natin is MAC filtering naman tayo. Ano po, so pag sinabi natin MAC filtering, ito yung features ng mga router natin na binablock natin yung mga user na gusto nating i-block or mga ayaw nating i-connect dito sa ating wireless router or sa ating device. Ano po, so paano sir ang pag MAC filtering? Yan, hahanapin natin yung dito tayo sa hanapin natin. So iba-iba kasi, ano po, so yung iba, mga lumang router is nasa wireless, and then makikita mo na po yan dyan, MAC filtering, wireless MAC filtering. Ano po, so dito sa atin kasi medyo modern na ang Archer A5, nandito po yan sa internet. Wala po pala sa internet. Dito sa advanced, punta tayo ng advanced, and then wireless, tingnan muna natin wireless schedule. So wala po, ano po, kaya wala po ditong wireless MAC filtering. Ano po, so ang dito po, pupunta tayo ng security. Ano po, so ang features naman niya para ma-block is maging access control. Ano po, so i-click natin itong access control na ito. So click natin yung access control, and then access mode, deny list. Ano po, pag sinabi natin deny list, block access to your network from devices on the list. Ano po, so syempre kaka-open lang natin, yung kaka-activate lang natin yung access control. So wala pa po tayong nilagay dyan. Ano po, pag in-off natin yan, so wala po. So i-on natin, and then mag-click tayo na mag-a-add. Ano po, so dito po may connected tayong device, si MacBean. Yan, so eto si MacBean, i-click natin siya, and then si MBR Prints. So pwede natin siyang i-add. Ano, pag in-add natin siya, mabablock na po yan. Ano po, mabablock na siya. So si MacBean, na-block na siya. Try nating mag-connect. Ano po, kukonect natin siya doon sa wifi nyo. So dapat ang lumabas is can't connect to this wifi. Ano po, so hindi ko po may ipapakita sa inyo kasi naka desktop ako, wala akong ibang laptop na pang connect, ano po, pang test ng ano natin. So yan yung process po ng MAC filtering. Ano po, MAC filtering, so yung sinasabi ko, yung sa iba nasa wireless, hanapin nyo lang po dyan MAC filtering. Pero itong gamit nating router is medyo latest, nandito po siya sa security, and then access control. Ano po, tandaan po yan, kung wala po sa wireless MAC filtering, nandito po yan sa access control. Ano po, and then i-activate nyo lang, enable, and then add. Hanapin nyo yung gusto nyong i-block. Ano po, for example, ayaw nyo na siyang i-block, i-click nyo lang ang delete, and then matatanggal na siya sa pagiging blacklist. Ano po, so dalawang option po yan, may deny list and then may allow. So pag allow naman, i-click mo yung o i-add mo dyan yung mga device na gusto mong may internet lang. Ano po, kung wala sila sa list, hindi sila magkaka-internet kahit na connected sila. Ano po, pag deny, talagang hindi sila makaka-connect sa internet nyo. Ano po, kasi naka-block sila. Ito naman allow, connected pero walang internet na magagamit sila kasi
allow list lang. Sino lang yung allowed sa list, sila lang yung may internet connection. Ito. So yan, natapos na natin. So tandaan, meron tayong na-configure natin is Archer A5, Archer C24 na ginawa nating wireless access point. Yan. Salamat!